Gustong mainis ni TJ sa sarili niya and at the same time matawa. Mainis dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nang nasa isip at tinitignan niya habang sinasabi ang mga katagang yun kay Lexi. Matawa naman dahil hindi niya alam kung saan nanggagaling mga kabaduyang yun. Kadiri ang puta. Sobrang nabaduyan siya sa sarili niya at kung paanong lumabas sa mga yun sa bibig niya. Hindi niya alam. Pero hindi yun eh. Matagal na niyang nakalimutan si Yana. Pero bakit ngayong nagkita na ulit sila? Parang mas nagustuhan niya pa to. Parang bagong nararamdaman niya. Hindi katulad nung dati. Gusto? What the hell was wrong with him? Ang tagal niya bago makalimot. Pero ngayon, wag kang tanga Troy. Sermon niya sa sarili niya. Yan. Baka naman ex mo talaga si TJ. Kaya ganun na lang makapagparinig sa'yo. Tanong ni Julia kay Yana. Siyempre, malamang na nahalata rin ito ni Bea na sadyang parinig ang sinabi ni TJ kanina. Nasa tambayan na nila sila ngayon, sa steps ng THE room. Kadarating lang nila at nadatnan nga nila sila Kiray, EJ at Yen doon. Bakit mo naman nasabi, Jules? Tanong ni Yen. Naupo siya sa ibabang step mula kay Yen. Kasi ganito yun. Kanina, at ikinwento na nga nila Julia at Bea ang kaninang nangyari. Ano? Baka nga ex mo talaga. Kilalang kilala ka kaya? Kailan ka pati? Reaksyon agad ni Kiray. Nyek, di ko nga rin alam kung bakit pinagpipilitan niya naging girlfriend niya ako. As in, hello, hindi naman ako nagka-amnesia or whatever. I admit kaunti lang talaga naaalala ko ng grade 6 pababa ako. Paano kapag walang kwenta, hindi niya na tinatandaan? Ewan, pero ganun na talaga siya. Hanggang sa tuluyang kakaunti na lang talaga ang naaalala niya noong bata siya. Pero hindi naman siguro ako magbo-boyfriend ng ganun kaaga, di ba? Promise, ngayon ko pa lang siya nakilala. Loka, kahapon pa. Bara ni EJ sa kanya. Sira ulo. Birong ganti niya. Kasi naman te. Pero sa tingin nyo, bakit kaya? Tanong ni Yen. Who knows? Kibit balikat niya. Pero alam mo be, naku, muntik ko nang sabunutan yan Lexi na yan kanina. Pinagkakalat ba naman na malandi ka? Kesyo papansin ka raw kay TJ at inaagaw mo sa kanya, naku lang talaga. Gigil na pagbibigay alam ni Kiray. Classmate nga kasi nung tatlo si Lexi. True be, kaunti na lang talaga papagapangin ko na sa lusak yung bruhilditang cheber na yan. Kaloka, gigil? Gigil ding sabi ni EJ pero kwela with matching hand gestures pa. Buti na lang talaga at nandun ako para pigilan sila. Iiling-iling na sabi naman ni Yen. Sina Kiray at EJ ang pinaka-game sa kanilang pakikipag-away. Mas malala sa kanila nila Juliet Bea. Handa talaga may makapag-away kahit pisikalan. Habang si Yen naman, natitirang good girl sa kanila. Hindi pala away. Peacemaker pa nga. Guys, Kiray, EJ, para walang gulo, huwag nyo nang pansinin si Lexi. Wala naman akong pakialam kahit ipagkalat niya pang pokpok ako eh. Basta ba alam nyong hindi totoo yun at naniniwala kayo sa akin, okay na yun no? Gaga ka talaga, okay lang na masirang image mo sa iba. Kilala ka namin kaya dapat lang napagtanggol ka namin no? Inirapan pa siya ni Julia. Napangiti siya. Kayo lang naman ang mahalagang maniwala sa akin. Kayo lang naman ang pinakikisamahan ko. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba, no? Seryosong sagot niya. Tama na nga yan, tara na kayo, bili muna tayo. Gusto ko na ng mo. Ayan niya na sa mga to. Alam niya kasi nga haba lang ang topic about sa image niya. Wala naman talaga siyang pakialam dun. After all classes, club naman. Club day kasi nila tuwing Tuesday at kahapon nakapili na sila ng club na gusto nilang pasukan. Silang magbabarkada. Bakasyon pa lang, napagkasunduan na nila na sa VB Sports Club. Pinag-merge na volleyball and basketball club ang sasalihan nila. Isa kasi yun sa kadahilan kung bakit nagkakasama-sama sila madalas at halos wala nang hiwalay ng third year sila. Pare-pareho kasi silang mahilig mag-volleyball and luckily, tanggap silang lahat. Good afternoon, Sir Ocampo. Kinikilig na bati agad ni EJ kay Mr. Ocampo.
ang club moderator ng VB Sports Club. Sa St. Augustine Building, second floor ang room para sa club nila. Good afternoon. Nakangiting bati naman ni Sir Ocampo kay EJ. Okay, kumpleto na ba kayo? Pirma na kayo rito. Isa-isa silang pumirma sa attendance. Oh, nasa sila Diego, Neil, Kenneth, Alexis, Jake at Troy? Tanong ni Sir Ocampo habang sinusuri ang attendance. Kilala na nito si TJ dahil PE teacher nila to at na-meet na nito ang section nila kahapon. And so, hanggang dito pa rin pala magkakasama sila ng bagong salta. Well, she knew Neil, Diego, and Jake were also in the club last year and so was Lexi. But TJ? Diyos mio. Good afternoon, sir. Bigla na lang narinig nila ang chorus nila Lexi, Jake, Neil at Diego mula sa pintuan. Mukha namang hindi bumuka ang bibig ni TJ kaya sure siyang yung tatlo lang ang nagsalita. Oh, andyan na pala kayo. Pasok na makapag-umpisa na tayo, sabi ni Sir Ocampo. At naupo na nga ang 5 sa harapang pwesto nila. So, sino magiging president natin? Tanong ni Sir Ocampo. Hindi ba nila kilala si Noynoy? Pulong niya kay Bea. Natatawang sinaway lang siya nito at nag-focus kay Sir Ocampo. Oo no yan, teacher pa man din. Bulong na naman ni Derek na nasa likuran niya na naman. Hanggang dito ba naman? Paano kasali rin ang mokong sa basketball varsity? Saglit na nagpaalam muna si Sir Ocampo dahil in-excuse ng isang teacher. Nilingon niya na si Derek. Kausap mo. Pagtataray niya nito. Lolo mo. Aba, nambabara? Loko. Shh, tumahimik nga kayo. Nilingon sila ng nasa harapang si Lexi. Katabi nito si TJ dahil obviously, glued girlfriend. Ano na naman, inggit ka? Tara, barahan tayo. Ayan niya kay Lexi. Kairita eh. Hindi naman kinakausap biglang sasabat. Mag-isa ka. Mataray na sabi ni Lexi sa kanya. Talaga, bakit dalawa ka ba? Che? Ginusuan siya ni Lexi. Basag! Malakas na sabi ni Kiray at nagtawanan hindi lang ang barkada niya, pati na rin mga clubmates nila dahil dinig ang mga to ng sagutan nila ni Lexi. Che, mga buwisit. Si Lexi. Ikaw, mukhang singit. Che! Che ng che, chinilasin niya tong babaeng to eh, arte-arte. Inirapan pa talaga siya tsaka naiinis na lumingon sa harapan. Tsaka kumapit na naman sa braso ni TJ na parenting-parenting nakaupo lang. Napailing na lang siya. What a clingy girl. At nagtataka lang siya kay TJ. Binabasag niya na nga ang girlfriend nito sa harap ng marami pero wala pa rin pakialam. How great was his love naman pala. TJ, baby ko. Maarte ang pagkakabigas na pinarinig pa talaga ni Lexi sa lahat ang paglalambing kay TJ. Iyong-iyo. Panggagaya niya rito kaya napatingin ulit ng masama si Lexi sa kanya. Makaumay kaya. Ay ate, kung ako sa'yo tatahimik na lang ako. Natatawang sabi ni EJ kay Lexi. Sorry, you'll never be me. Mataray na sabi naman ni Lexi kay EJ. Sorry 2, 3, 4, ever and ever. I never wanted to be you. Natatawa pa rin sabi ni EJ. Natawa rin tuloy siya, ayos din mag-inis si EJ eh. Epal mo. Naiinis na sabi ni Lexi kay EJ. Bangasan kita dyan eh. Sabat naman ni Kiray. Si EJ ba naman ang involved eh? Natawa na lang sila. Nakakatakot naman kasi talaga si Kiray kahit na maliit. Parang bigla ka na lang sasakmalin kapag binisit mo. Si Kiray pa ba aartehan niyang si Lexi na yan? Babe, sinandal ni Lexi ang ulo niya sa balikat ni TJ. Huwag mo na nga silang pansinin, Lexi. Papansin lang naman sa akin yung isa dyan eh. Her mouth formed an O as her brow raised up. Kamusta naman daw ang kayabangan ng salamat na to? Kapal mukha ni kuya? Papansin ka pala bakla eh. Sabi niya ito kay... Papansin ka pala bakla eh. Sabi niya kay EJ. Ay sorry naman Papi T. Crush kasi kita eh. Sumakay naman sa sinabi niya si EJ. Yan sila eh. Walang laglagan. Bakit bang init ng dugo niyo sa isa't isa? Tanong bigla ng katabi ni TJ na si Neil at pinaglipat-lipat pa sa kanila ni TJ ang tingin. Oo nga, sang-ayon naman ni na Jake at Diego. Kasi di malamig.
Yana naman, kailan ka ayos ng sagot mo? Si Neil. Pag hindi na kayo kausap ko, bigla na lang siyang tumayo. Lalabas na lang siya. Hindi talaga niya gustong nakikipag-usap sa mga lalaki. Uy, saan punta? Awat ni Julia sa kanya nang akmang aalis na siya. Ditch, sama kayo? Tanong niya sa barkada. Ako na lang isama mo, Yana. Sabat ni Derek. Talagang naiipala na siya sa lalaking to ah. Ikaw? Sapatos ka muna. Mukha ba akong nakatsinelas? Tinuro pa nitong suot-suot na sapatos. Ah, akala ko kamyas. Corny mo be. Natatawang sabi niyan sa kanya. Yana, papagalitan ka ni sir. Sabi ni Bea. Hindi yan, malakas ako kay Sir Oaks no. Nagplanak yata ako. Tawa naman agad barkada niya. Saglit lang, babalik din naman, nauuhaw lang. Yun lang at umalis na siya. Nagtagal siya sa ibaba, 40 minutes lang ang club hour nila pero 30 minutes ang pinalipas niya sa ibaba. Ganon kasaglit ang saglit niya. Patapusin daw ba ang club hour? Pasaway. CR lang ako. Paalam ni TJ kay Lexi at sa mga kaibigan niya. Pero ang totoo, dahilan niya lang ang pagpunta ng CR. Gusto niya kasing balaan si Yana at ngayon ang tamang oras para ron dahil hindi nito kasama ang mga kaibigan nito. Tao katol, tao. Pambabara ni Neil sa kanya. Tres ang katol, balik niya. Tss, alis na nga. Taboy nito sa kanya. Dalian mo babe ah, sabi naman ni Lexi. Para namang tataay ako, iritadong sabi niya. Paano kanina pa siya naiinis sa girlfriend niya at isa pa, hindi niya talaga alam kung kailan naging sila. Pangalawang araw niya pa lang sa paaralan. Kalat na agad sa buong paaralan na mag-on na sila ni Lexi. Sinakyan niya lang para hindi mapahiya at ngayon nga asal magsyota na sila. Teka, si Lexi lang pala. Pumunta siya sa kantin pero wala naman doon si Yana. Baka magkasalisi pa sila kaya napagdesisyon niya niyang hintayin na lang to sa itaas sa may hagdan. Paghakbang ni Yana sa huling baitan ng hagdanan, bigla na lang may sumaklit sa braso niya at humilas sa kanya. Muntik na siyang matumba dahil sa gulat. Dahilan ng pagkawala ng balanse niya, pero may sumalo sa bewang niya at pinigilan siya mula sa pagkakatumba. Ang kaso, impit na napasigaw siya nang bigla naman siyang isinandal sa pader at mariing hawakan sa magkabilang balikat. Nasaktan siya sa totoo lang. TJ? Nagulat pa siya nang makita kung sinong nasa harapan niya. Tawan mo nga ako? Bulyaw niya rito. Mahigpit pa rin kasi ang pagkakahawak nito sa mga balikat niya at nasasaktan talaga siya. Seryoso. Pero bigla na lang sumeryosong lalo ang mukha ni TJ. Palagi namang seryosong mukha nito pero hindi niya alam na may isiseryoso pa pala yun. Nahigit niya na lang ang paghinga niya nang bigla na lang ilapit nitong mukha sa mukha niya. Malapit talaga. TJ ano ba? Bukod sa nasasaktan siya, naiilang pa siya. Eto na naman ang bilis ng tibok ng puso niya. Pero parang walang narinig. Matiim na tinitigan siya ni TJ at seryoso ang boses na gamit na nagsasalita. Binabalaan kita, Yana. Wag na wag mo nang kalabanin si Lexi kung ayaw mong masaktan. Iyon lang at pagkaray lumuwag na ang pagkakahawak nito sa kanya at tuluyan ng umalis. Naiwan siyang tulala. Hindi alam kung ano magiging reaksyon sa narinig niya. Binabalaan kita? Okay. Wag na wag mo nang kakalabanin si Lexi. Samantalang si Lexi ang nauuna? Kung ayaw mong masaktan? Gago talaga. Nagpaulit-ulit na nag-echo sa isip niyang huling sinabi nito. Huwag niya nang kakalabanin si Lexi kundi ano? Sasaktan siya ni TJ? Baka ba din? Hindi niya alam kung may kukunot pa bang noon niya. Hindi siya makapaniwala. Transfer lang si TJ. Ibig sabihin, 1 week pa lang na mag-on ito at si Lexi, pero ganun na nito kamahal ang girlfriend para pagbantaan siya? Pinagtatanggol niya lang naman ang sarili niya at kasalanan niya ba kung bakit laging barado si Lexi? Kung bakit lagi itong pahiya? Wow, what a couple.
Bad trip na bumalik na siya sa clubroom nila. Bakla, akala ko umuwi ka na. Bungad-bungad ni EJ sa kanya. Bala ko na sana yan, kaso naiwan ko bag ko. Kung dala niya lang talaga bag niya, umuwi na talaga siya. Wala be, may bigla ang meeting si Sir Ox kaya tutunga nga lang tayo. Pagbibigay alam ni Julia. Ano, malapit na namang magbel. Ganun. Walang kasigla-siglang sabi niya. Tinamaan na siya ng kasungitan. Lalo pat ang tingin niya nandun sa dalawa sa harapan niya. Kay Lexi na nakikipaglambingan na naman sa boyfriend nitong isa't kalahating ogag. Babe, di tayo sa Satan o tayo movie. Paglalambing ni Lexi kay TJ. Hindi niya alam kung bakit lalo siyang nababadtrip at bigla na lang niyang sinipa ang upuan ni Lexi. Ano ba? Bulyaw ni Lexi sa kanya. Huwag na nga kayo rito maglampungan. Nakakasulasok pwede. Ganting bulyaw niya. Kapag ganitong bad trip siya, magkakasubukan na. Naiinggit ka lang eh. Umaasa ka naman te. You know what? I hate you. Same to you, Pakyo. Wala siyang pakialam kung nagmumura siya at pinagtitinginan na sila. Asar na tumayo si Lexi at hinarap siya. Ano ba talagang gusto mo ha? Paulit-ulit, ulyanin? Hep hep, tama na yan. Awat ni Jake sa kanila. Siya kasi, tinuro pa siya ni Lexi. Maganda. Taas noong sabi niya. Pagkabel, labas agad siya. Alam niya namang susundan siya ng barkada at sumunod niyang mga to. Hanggang sa lumabas na sila ng school at nagtuloy sa malapit na playground. Mag-aalas 5 na pero tatambay muna sila sa playground. Magpapawala na rin sila ng init ng ulo niya. Bad trip talaga eh. Samantala, hello? Oo Jay, sa playground for sure. Basta kayo nang bahala nakakainis na siya grabe. Okay, sige. Aasahan ko yan. Okay? Yan, bye. Ini-end na ni Lexi ang tawag. Humanda ka ngayon, Yana. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lexi. Pero ang hindi niya alam, may isang taong nagtatago at kanina pa lihim na nakikinig sa kanya. Mag-aalas 6 na nang magkaya ang umuwi ang barkada. Mag-isang naglalakad na si Yana papunta sa paradahan ng tricycle. Siya lang kasi ang naiiba ng way ng uwi sa mga kaibigan niya. Yana, napahinto siya nang bigla na lang may humarang sa dinaraanan niya. Long time no see ah. Dagdag pa nito, tsaka ngumpiti ng parang demonyo. Si Andrea? Ano naman kailangan nito sa kanya? Si Andrea, dating nag-aaral sa paaralan nila pero na-kick out dahil sumali sa isang fraternity. May kasama tong 4 na babae pero ang tingin niya tibo ang dalawa sa mga yun. At tila clue ang pare-parehong tattoo ng mga to sa kanang kamay para mabuo sa isip niya na magkaka-frat ang mga to. Oy, Drea, ikaw pala. She remained calm pero sa loob-loob niya kinakabahan na siya. Kinukutuban na kasi siya ng masama. Bukod sa hindi sa close ni Drea, nakakatakot ang mga itsura ng mga kasama nito. Mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Drea. Tara sa memo. Isang sampal ko, 5 sampal mo. Isang suntok ko, 5 suntok mo. Ano, game? Sinasabi na nga ba eh. Pero bakit? May atraso ba siya rito? Bakit nag-aaya to sa memorial kung saan madalas maganap ang mga away? Para sa naman, Drea? Kahit na kinakabahan, pinilit niya pa rin tapangan ang pagsasalita. She was a bully, yes, pero hindi siya basagulera. Magaling lang siya sa palitan ng mga salita. Wala naman, balita ko lang, eretado si Lexi sa'yo. Kibit balikat na sagot ni Drea. Kaibigan nga pala nito si Lexi. Sus, nagsasayang ka lang ng oras. Kailangan niya pa rin magtapang-tapangan. Ayaw niyang magmumukhang kawawa sa iba. Naglakad siya para sana lagpasan si Drea pero bigla na lang siya nitong hinarangan. Tatakot ka ba? Papanuksong tanong nito. Oo, promise na tatakot na ako. Bakit naman ako matatakot? Wala lang ako sa mood. Kunwaring walang sagot niya. Bilib na talaga siya sa sarili niya. Nagagawa niya pang maging cool
kahit na maiihi na siya sa kaba. Yun oh, hindi naman pala eh. Mas lalo siyang kinabahan nang hawakan nito ang braso niya at akmang hihilahin siya. Pero bigla na lang siyang nagulat nang biglang may umakbay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi yun yung naakbay na akbay lang. Nasa likod niyang lalaki at nakayakap ang braso nito sa mga balikat niya. Yung para bang poprotektahan siya kahit na anong mangyari at hindi siya papakawalan. Pakibitawan lang ang girlfriend ko kung ayaw niyong manghiram ng muka sa aso. What the? That voice?